sabi niya dito, si PBBM ay patay na daw. Na-overdose daw ang Pangulo. No? Ang lala ng taong ito, panoorin po natin ang video. Loyalistang Grabe ka bangag. naman, Ang Mang Lati, amo nyo Kuya patay na, Uy, na-overdose. sana. Kanina, Ang mga pinagsasabi Mirese, mo, mabakit Mirese. mo ka sana. mga bangag, Tanda mga na pangit, ninyo. mga Alam mo, tambay, mga walang panlalait trabaho. mo, Magpabuyag hindi ka yan mo yung ng karapat-dapat Pilipinas, na manglait panglayas sa mo. kapwa mo. Mirese, Kasalanan mirese, sa Diyos mirese. ang mga ganyan Mga na pangit, pinagsasabi mga mo. bangag, Hindi ka mga may wailigo. Di ba? Gigil na gigil po siya, no? Mga pangit daw, nanlalait siya. Pero putang ina, kung pagmamasdan natin yung mukha ng taong ito, mukhang pinutok to ng demonyo sa kanal eh, no? Oh, kung mukha lang po yung pagmamasdan po natin, wala na po, finish na. Oh, meron na pong taong kanal. Siya po yun, di ba? Hindi po normal na magsasabi-sabi ka na na-overdose yung Pangulo, kung ano-anong sinasabi mo, eh, ang Pangulo matino naman, nandyan naman, nagtatrabaho naman, di ba? Fake news ka kung ganun kang hayop kang puki ng ina mo ka. Oo. Yeah. Oh, isa-isahin po natin. Loyalistang Grabe bangag. ka naman, Mang Ang Lati, amo nyo Kuya patay Uy, na, sana. overdose. Oh, ang amo nyo patay na na-overdose. Nagsuna si PBBM ah. Nagpunta ng Davao si PBBM ah. Oh. Sinong na-overdose? Sinong na-overdose? Ah, si PBBM magtatrabaho araw-araw ah. Ah. Ang dami yung fake news kay Pangulo. Kulang na lang sabihin nyo, si PBBM wala na. Kaya sa patuloy po na naniniwala dito sa putang inan to, bubugbugin ko to pag nakita ko to ng personal, mga pre. Uupakan ko talaga to. Oh. Bubugbugin ko po ito. Kasi hindi na normal yung kanyang mga sinasabi. Pandemonyo na po. Diba? Ang sarap nitong gawing punching bag talaga, hindi yung katawan, yung mukha. Yung mukha, yung magandang gawing punching bag. Oh, ito pa. Kanina, Ang mga pinagsasabi Mirese, mo, mabakit Mirese. mo ka sana. Merese. Kanina daw namatay si PBBM. Sabi ng hayop. mga bangag, Tanda mga na pangit. ninyo. Oh, hanggang ano ka na lang, hanggang trash to ka na lang. As yun lang yung kaya nyo. Weak. Wala kayong utak, hindi nyo nilalaliman yung inyong mga reaksyon. Yung mga opinion ninyo, wala. Lusaw, ampaw, di ba? Oh, kaya ang ginagawa nyo, fake news na lang kayo ng fake news, mga puki ng ina nyo, buwaka ng ina nyo, pati puki ng nanay nyo, laklakin nyo. Oh, babaho ng pamilya nyo. Yeah. Mga Alam mo, tambay, mga mga walang panlalait trabaho. Oh, pati mga tambay dinamay. Hindi po lahat ng tambay ay walang trabaho. Maraming tambay dyan na sila ang may-ari ng negosyo, putang ina mo. Yeah. Maraming mga tambay dyan na kahit patambay-tambay lang yan, sila yung amo. Bobo ka. Tingnan mo muna yung sarili mo kung anong narating mong putang ina mo ka. Wala ka pang narating, kaya wag kang magyabang. Pati tambay, dinadamay mo. Maraming mga tambay yung nangangarap na gusto magkaroon ng trabaho. Maraming mga tambay yung nag-a-apply pero hindi sila matanggap-tanggap. Apply sila ng apply pero hindi pa matanggap. Pero yung mga yan, gustong magtrabaho pero kaya wag mong mamaliitin yung tambay, puki ng ina mo ka. Hindi po lahat ng tambay ay tamad. Yung iba, nag-aantay na maapruban sila sa kanilang proyekto, sa kanilang trabaho. Ganun yun. Yung ibang tambay, may-ari ng negosyo, tanga. Bobo tong gago na to Magpabuyag Hindi ka mo yan yung ng karapat-dapat Pilipinas, na manglait panglayas sa mo. kapwa mo. Mirese, Kasalanan mirese, sa Diyos mirese. ang mga ganyan Mga na pangit, pinagsasabi mga mo. bangag, Hindi ka mga may wailigo. bangag. Oh. Sino kaya yung walang ligo? Eh di ba ikaw? Ang ina mo ka. Oo. Nakakahiya ka sa totoo lang. Oh, ako na si Ballpoint Man. Yung nahihiya dito, no? Nahihiya po ako sa pagmumuka sa taong ito. Oh, buha ka ng ina mo ka. Oh, sabi ko sa inyo, no? Oh, magtrabaho kasi kayo, wag kayong tatambay-tambay. Sinita tuloy kayo. Kahit yung may-ari ng negosyo, mag-apply daw kayo sa trabaho. Yeah. Ay,
Sinisinita kayo ng hayop eh. Oh. Ay, nako po. Kayo po, ano po yung masasabi ninyo dito sa bobong ito, no? Pa-comment naman para mabasa po natin yan, mga pre. Oo. Importante po yan dahil nagbabasa po tayo ng mga comments ninyo. Eto na, mga pre. Bigyan natin ng reaksyon. Yung Lulu Sabit ko. Lulu Sabit! Ano naman kayang pautot niya? Pero syempre, no? Kung ano mang pautot yan, pakinggan po natin at magbigay po tayo ng reaksyon. Bongbong Marcos. Dinala si ex-president. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po. Magandang araw po, hindi magandang oras. Lolo. Lolo! Lolo! Naulyanin ka na, lolo ko. Magandang araw po, hindi magandang oras. Oy, magandang oras sa'yo, ha? Maganda yung oras. Liza Balmeo, shout out. Sige na, pagbigyan na natin yung ating pinakamamahal na lolo. Tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Ikaw yung magpapatunay. Ikaw, gusto mo maniwala kami sa'yo. Nandyan ka para patunayan mo. O na sinungaling ang Pangulo? What the heck? Sige. Makikinig kami. Sige. Dinala si ex-president Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Pinahuli. Sino nagpahuli? Wala naman sinabi yung Pangulo na, ICC, ulitin mo nga yan si Digong. Wala naman sinabing gano'n, di ba? ICC, ay uli nga yan. May gano'n ba? Kung wala naman. Sige, sino nagpahuli? Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Eto na nga, 'di ba? Insulto pala. Sa panahon ni Digong, maraming namatay. Okay? Ngayon, yung pamilya na yun na namatayan, nagsampa ng kaso. Pero, yung kaso nababasura. Dahil kontrolado ni Digong yung bansa natin. Yung justice system ng Pilipinas sa panahon ni Digong, na-impluwensyahan niya. Kaya, si Trillanes, nagsampa ng kaso sa ICC. At si Digong ay pinaimbestigahan. Panahon ni Digong yun. Nung nalaman ni Digong, umalis tayo sa ICC kasi baka mapahamak si Digong baka pagdating ng panahon makulong kung member pa rin tayo, di ba? So yun yung strategy ni Digong, pero nakasampa na yung kaso. Okay? Si PBBM walang koneksyon diyan sa ICC na yan kasi hindi pa naman siya presidente noon. 'Di ba? Kabago-bago pa lang ni PBBM naging presidente, sasabihin niyo siya yung nagpakulong. Si Trillanes naman yung nagsampa ng kaso kay Digong. Diba? O yun yung maliwanag dito, Lolo. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Eto, basahin nyo yung... Basahin natin. Trump says Rubio working to bring ICC to heel to defend Bibi and others. Yung pinag-usapan nila, pakinggan nyo sa Facebook ko, ilalabas ko yun na maling-mali ang ginawa ni... Si Trump kasi, eto ampihan mo ngayon si Trump, wala namang problema eh. Kasi si Donald Trump, gustong buwagin yung ICC. Ngayon, pag nabuwag yung ICC, okay, palakpakan namin kayo, makakalaya si Digong. Pero pag hindi nabuwag yung ICC, mananatili si Digong doon. Ganun lang. Stay ka lang dyan, tatay. Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So, inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, maiuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte. Ayan na naman, pinaasa mo na naman yung mga supporter. Diba? Pinaasa mo na naman yung mga supporter.
Talaga namang ito si lolo ko. Oo. Sa lalong madaling panahon. No, ano pa yan Tagal na yan Puro lalong madaling panahon pero hanggang ngayon wala pa. So, na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, kontraktor, mga senador, lahat. So, etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na ng paghuli kay President Digong Duterte. Bigyan niyo ako ng resibo dyan na nagsabi na si PBBM pinahuli si Digong. Resibo. Kailangan natin yun. Kung meron kayo maipakita. Mga DDMs! Message nyo si Ballpoint Man, dali. Message nyo si Ballpoint Man. Kailanman po hindi naging mali yung pagsunod sa proseso. Okay? Legal po yung warrant of arrest ng ICC laban kay Digong. Hindi po kinidnap si Digong kasi pag sinabi mo kasing kinidnap, syempre kukunin si Digong. May kapalit na pera yan. Diba? O, ibibigay ko sa inyo si Digong pero bayad kayo sa amin. $100 million. Ganon yung kidnap. May kidnap ba na nililitis ka sa ICC? With lawyer pa? May lawyer ka pa? May ganon bang kidnap? Ang kidnap po, kukunin yung tao, magre-request ako ng pera sa'yo, babalik ko sa'yo si Digong, pero bayaran mo ako. Yun yung kidnap. Pero pag ICC, usaping ICC, hindi po kidnap yan. Bakit? May lawyer si Digong, may tagapagtanggol sa Hague, maganda yung kwarto. Oh, hindi po kidnap yun. Kaya wag kayong bobo. Diba? Ang naniniwala po kay Chavit Singson, uto-uto. Karapatan naman ni Chavit magpakita ng ganyan, pero kukontrahin po natin. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na Gusto mo sa ibang planeta pa? Tulungan kita, mga kababayan. I-share po natin ito. Kung nasa dark continent kayo ngayon nanonood sa akin, pakishare po. May panawagan po yung lulo ko. at yung sinungaling na presidente natin, sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Wala. Kailan ba itinayo yung 5,500 flood control na yan? Di ba sa panahon ni Digong? Ang sabi ng Pangulo, nandyan lang ang 5,500 flood control. Pero nung pinaimbestigahan na ng Pangulong Bongbong Marcos, yung iba ghost pala. Di ba? Ghost pala. Yung mga flood control na yan na 5,500, hindi lang naman po yan na itayo sa pag-upo ni PBBM. Matagal nang nakatayo yan. Yung iba nga lang ghost. Panahon pa ni Digong, ninanakaw ang para sa flood control. Diba? Si Chavit talaga, nag-iisip ka ba? Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw. Hindi lang bilyon-bilyon ngayon. Lilampasan pa niya ang tatay niya. So, mga kababayan, mga ipakababayan sa ibang bansa, Nautal na eh. Nautal-utal na talaga. magising po tayo lahat. Ayaw na. Matutulog na ako mamaya. Kayo na lang magising dyan. Bahala kayo. Mamaya matutulog na ako. Magising ka hanggat gusto mo. Isa tayo. Hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Kinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inuna niya si Duterte na illegal lahat. Siyempre, ganun talaga. Puno muna, ugat muna. Eh, palakpakan natin si PBBM. Sabi niyo, weak leader. Sabi niyo, weak leader. Ngayon, parang ayaw niyong natatakot kayo. Ano naman? Walang warrant of arrest. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, yun lang yung video, ni Chavit Singson, pero, karapatan niya namang mag-explain dyan, sinungaling si BBM, ganyan. Pero, syempre, kukontrahin po natin yan. Kasi, hindi man po tayo pabor sa mga ganyang, kasinungalingan din po, nasasabihin na, si PBBM, kurap, magnanakaw, kailangan po natin ng resibo. Si PBBM, yung 5,500 flood control na yan, yung budget dyan, ninakaw ni PBBM, asan yung resibo nyo? Diba? Hindi pa po si PBBM presidente.
sabi ni Digong, may nakawan na dyan sa DPWH, sa flood control na yan. Kaya sabi ni Digong, maghanap ulit kayo ng Marcos para paimbestigahan yan. Kasi si Digong, ayaw pong paimbestigahan yan dahil yung mga kaalyado niya, pati siya, ay nakikinabang dyan. Dahil siya mismo, kaalyado niya ay mga kawatan. Kasi ito lang naman po yan. Kung hindi ka kawatan, bakit hindi mo pinaimbestigahan noon? Diba? Oh. Bakit? Dapat pinaimbestigahan mo. Presidente ka. Trabaho mo na paimbestigahan yung katiwalian sa bansa. Oh. Pero bakit, ang tanong, bakit hindi mo kasi ginawa? Oh. Diba? Natatakot ka ba na madadamay ka? Yun. Pero si PBBM, pinaimbestigahan. Walang takot-takot yan. Kasi wala namang kinalaman yung Pangulo eh. Diba? Walang kinalaman yung Pangulo. So, walang dapat katakutan mga pre. Yun yung ibig kong sabihin dito. Diba? So, ito po. Ano po yung inyong opinion dito? Reaksyon, comment naman para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon. Ayan. Siyempre, no? Mamaya, abangan nyo. May live po ulit tayo mga pre. At yun na nga. Abangan nyo yung mga uploads natin maya-maya lang, no? Oo. At syempre, no, bago tayo magtapos ngayon sa ating live, maraming salamat sa pagsama sa atin sa mga re-replay po ng ating live. Naku, maraming salamat po, ha. And syempre, no, like, share, subscribe po. May TikTok, may Facebook po tayo, kompleto po yan. Kalembangin nyo na lang po. And syempre, mga pre, no, uulitin ko po. Like, share, subscribe, and ring the bell button! Yeah! Ganon. Shoutout muna tayo, ha. Shoutout po sa lahat ng mga silent viewers dyan.